So ito po mga kababayan, 5 minutes na po tayo, no? Yung atin pong pag-uusapan ay patungkol po ito mga kababayan kay General Torre, no? Na kung saan mga kababayan ay ito nga dito na pinagbantaan pala ni Digong si General Torre, mga kababayan, no? Pinagbabantaan pala. Ma'am Stephanie, hello po ma'am, maraming salamat po. Pinagbantaan pala mga kababayan na kapag mag-retire daw ito, no, ay hahabulin pa rin daw ito ng kanyang mga anak. Nako po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ito si Sara kapag nanalong presidente to, walang ibang gagawin dito kundi maghiganti sa lahat ng mga umapi sa kanila. Di umano, inapi daw sila. So, yun po yun mga kababayan. So, ito po, Ma'am Stephanie, salamat po. Ipapakita ko po sa inyo mga kababayan yung naturang sabi dito sa balita, no, na kung saan ay, ito po, nagsalita na po si General Torre, mga kababayan. Hindi ko din po sure kung baka si General Torre po ay magsampa ng kaso. Ito po, mga kababayan, kita nyo po si General Torre yan. Ito po ang nakalagay. General Torre ay sinumbong ang pananakot umano sa kanya ng dating Pangulong Duterte. Binahagi ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III ang umano'y ginawang pananakot sa kanya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong sinilbihan niya ito ng warrant. Ayon sa kaniya, ipinaalala sa kanya ni Duterte na maaari niyang kahinatnan kung sakaling siya ay magretiro na. Isinumbong din ni Torre ang umano'y ginawa sa kanya ni Hanilet Avancenia at ni Kitty Duterte. Tinulak ako ni Hanilet Avancenia, tinabig niya ako at napakalakas ang pagtabig niya. Noong nagkasalubong kami sa hallway, nasa video naman at minura ako ng kanyang anak na, sabihin mo saan siya dalahin, tang-ina ka. Hindi naman nalaman kung nagsampa pa ng reklamo si Torre sa ginawa sa kanya ng pamilya Duterte. Nako po mga kababayan. Ulitin ko yan po yung minura siya, mga kababayan ni Kitty Duterte, na sabihin mo saan siya dalahin, tang-ina ka. Yan po yun hindi po akong nagmumura nun mga kababayan. Si Kitty Duterte po ang nagmura nun ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo Ito po yun. Sabihin mo saan siya dalahin. Under ang inaano ng biro natin, yun na bakit po, sir, ganito ako. Ito na sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. Maya Bino sila po. Susu Miguel Chaco. Is for you to choose 3 people, the company, may pass dyan. And you're not gonna play. Okay, sir. The hard way. What time is this, sir? Ayan po yun. Ayan po yung time na nakababa. So we need to know. We need to know where you're bringing Mama Luceron wala po. The hard way. Sir, we need to know. Please give us information where you are bringing Wala sa degree ko yun, ma'am. Ma'am Maria Bino sila po. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Diba? Bawal hawakan! Bawal hawakan! Tumayo ko na lang. Hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan yung nanay ko! Tangina mo! Diba? Bawal hawakan! Yan yun mga kababayan. Hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan yung nanay ko! Tangina mo! Kita nyo, lahat dyan mga kababayan, yan po ay kwininto ni General Torre at lalong-lalo na doon yung pagbabanta ni Digong sa kanya. Yung pagmumura ni Kitty sa kanya, yung ni Hanilet, yung pinalo nga yung isang pulis, kung nakita nyo nabukol yung noo, pinalo ng cellphone. Tapos tinulak daw siya ni Hanilet na ang lakas sa hallway, na bangga daw siya sa kabila kasi syempre mas malaki si Hanilet kaysa kay General Torre. Kita nyo naman katawan ni General Torre, mapayat, diba? Yung so tinulak. Ngayon mga kababayan, ito po yung kadahilanan na nagkwento nga po si General Torre. Hindi ko lang din po sure dito mga kababayan kung si General Torre po ay magsampa yata. Lang, no? Hindi naman natin nagtatanong lang. Baka magsampa yata, no? Ito po, mga kababayan. Yata lang po Hindi pa natin sure. Ito po, pakinggan niyo po mga kababayan. Bawal hawakan!
Ito po yun mga kababayan. And, saan na ba yun? Bawal daw hawakan ang nanay niya. No, wag yung hawakan ang nanay ko, tang ina ka. Tang ina mo. O, di ba? Ganon yun. So, ito po, mga kababayan. Wala ba tayo siya mga Tumayo ka na lang. Hawakan. Ayan, digong binantaan si Torre. Mismo si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Ayan. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. Diba? But everything is okay lang yan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, alam na natin, no, na darating ang panahon talaga kung sakali na si Sara ay magiging presidente nga sa 2028. Alam niyo na po yung mangyayari. Hindi po yan tatakbo para sa ikaunlad ng ating bansa. Sabi nga ni Jimmy Bondoc, kung ngayon ura-urada maging presidente si Sara, siguro maging better ang ating bansa, no? Mas maganda daw, no? Much better daw na gumanda ang ating bansa. Sabi ko, putragis, saan ba 'to kumukuha ng kaunting kahihiyan si Jimmy Bondoc na kapag si Sara daw ang naging presidente, magiging gumanda daw, magiging much better na daw, no? Gaganda ang ating ekonomiya, gaganda ang ating bansa, walang corruption po, tragis. Walang corruption kasi walang nahuhuli kasi sila magkakasabuatan lahat. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ganito po 'yan, no? Lahat po ng kumakalaban sa kanila, babalikan nila yan isa-isa. Isa na si General Torre dyan, mga kababayan. Alam nyo, yung ginawang danyos, no, ni General Torre para sa kanila, malaki po talaga. Bakit? Biruin nyo si Digong. Ilang bilyon na po, no? Bilyon, mag 2 billion na ang gastos ni Digong. 1.6 billion na ang kanyang gastos doon, no, sa Dahig, mga kababayan. So, yung 1.6 billion na yan, kung ipamana niya yan sa mga anak niya at sa mga apo niya, malaki-laki na po, mga kababayan, yung mamamanang pera. Billion yan eh. 'Di ba? So, ngayon mga kababayan, malaki po talaga yung damages, no? Malaki yung damage talaga. So, sa madaling salita, mga kababayan, kapag ka napasok si Sara bilang presidente or manalo siya sa 2028 kasi tatakbo nga daw di umano, ang unang gagawin yan, maghiganti. Isa na paghiganti dyan, si General Torre, itong mga loyalista, itong mga Marcos, isa-isahin niya yan. Tatanggalin niya lahat yan, titirahin niya, isa-isa yan. Magugulat na lang kayo dyan, may dadamputin, may mga makakasuhan na bigla, may kinukuha na ng NBI, may ginano ng CIDJ. Walang magagawa ang NBI, CIDJ at PNP kasi kung si Sara ang presidente, talagang susunod sila. Kasi bakit? Pinasahuran sila eh. Pag hindi sila susunod, sisibakin naman sila. 'Di ba? So, actually mga kababayan, 5 lang po ang kayang gawin ni Sara pag naging presidente siya. Ano ba yung 5 dyan, Ken? Bilong ba dyan yung para sa bayan? No. Walang para sa bayan, walang para sa tao, walang para sa mamamayang Pilipino. Kundi ang nasa kanyang agenda kapag siya manalong presidente, una, maghiganti siya sa lahat ng mga umaapi sa kanya. Pangalawa, lahat ng mga kasabwat at kaalyado nila na pinapakulong, palalayain niya lahat yun. Yan ang katotohanan. Pangatlo, lahat ng mga illegal na tinanggal na pinagkakitaan ng tatay niya noon ng maraming kickback, ibabalik niya dyan. Isa na ang Pogo, isa na ang Isabong, isa na yung mga drug-war di umano. Tapos magkakaroon na naman ng pandemya, tapos ilulusot na naman doon yung mga malalaking PPE, mga face shield na ang mamahal overpriced. Ibabalik niya yon. Pang-apat, anong sunod niyang gawin sa pang-apat, mga kababayan? Ito na. Lahat ng kurakot, lahat ng korupsyon, wala kayong malalaman. Bakit? Yung Mary Grace Piatos, dadami yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Dadami ang magiging Mary Grace Piatos dyan. Hindi lang Mary Grace Piatos. Baka makikita nyo dyan, meron ng Duki, Duki, meron ng Sangyup Sarap, Sangyup sa Bulsa. Mga kanya ng pangalan. Dadami na yan mga kababayan. At higit sa lahat, yung kanyang confidential fund. Hindi lang 125 million, hindi lang 600 million, kundi billion na. Totoo yan, galanting hayop. Maghihiganti yan. At ang huli, pang-5, mga kababayan,
Ang tanging gagawin ni Sara, ibalik niya kung ano ang nawala sa kanila. Walang para sa tao dyan, walang para sa bayan. Kasi kung merong para sa tao, kung merong para sa bayan, ano bang nagawa nilang maganda? Ano bang proyekto niya? Ano bang plataforma niya nung tumakbo siyang Vice President? Wala. Yung nanalo siyang Vice President, ano bang project na gawa niya? Yung libro. O, ang libro ba pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata? Ang libro ba pag nabasa ng lumpo, na gumaling ba yung pilay, nakakatakbo? Ya? Ang libro ba pag nabasa ng mga batang yagit na natulog sa lansangan, magkaroon ba sila ng matulugang maganda, bahay? Magkaroon ba sila ng aircon? Magkaroon ba sila ng makakapal na kotsyon? At yung mga nanglilimos dyan sa kalsada, hindi na ba sila maglilimos kasi may mga sarili na silang kita, may mga sarili na silang negosyo? Wala. Walang improvement mga kababayan. Ang tanging gagawin ni Sara, revenge. Yan, revenge. Mga kababayan, paghihigante or revenge. Yan ang advokasya ni Sara. Pag nanalo yan, Diyos ko. Sino ba namang tanga, mga kababayan, na hindi mo sabing hindi maghiganti si Sara? Oh my God. Sa laki ng nagastos nila ngayon, oh my God. Sa daming problema niya ngayon, my God. Ganyan talaga. The only thing why Sara want to become a president in 2028 is to revenge. 'Di ba? Oo, yan ang katunayan mga kababayan. At mismong si General Torre na nagsalita mga kababayan. Ha? Oh, ito yan ha. Ito yan oh. So, at that time, nung umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan po ang General Torre, may natanggap ba kayong harassment, physical, na panghaharas sa inyo, or verbal? May natanggap po ba kayo at that time? Physical po, tinulong ako ni Hanelet. Tinabig niya ako. At malakas ang pagkatabig niya. Nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Kinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Kita ninyo, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, dyan pa lang sa sinabi ni Digong. Kaya nga, hindi talaga dapat si Digong makauwi. Ako nagsabi sa inyo mga kababayan. Kasi ganito yan eh. Bigyan ko kayo ng kaunting kaalaman ha. Kwento ito. Hindi ko kayo ini-encourage na maniwala dito. Kwento lang ito. Pero itong kwento na to mga kababayan, may laman ito at may possibility mangyayari. Ganito yan. Si Digong kasi mga kababayan, kumbaga sa isang business na kay Digong ang logbook. Sa isang business na kay Digong ang listahan. Si Digong lahat ang nakakaalam. Si Digong lahat, kumbaga, naalala nyo kapag may mga bilyonaryong mamamatay, di ba may will and testament? Pag hindi masunod ang pirma nung namatay na bilyonaryo, walang makakapagmana. So, kung makauwi si Digong mga kababayan, kahit ganyan yan, no? Sabihin natin, nanghihina daw di umano. Anong sinabi ni Sara? Ang sabi ni Nicholas Kaufman, nanghihina daw, hindi makakilala. Pero anong pahayag ni Sara? Doon sa dahig. Okay naman, nakausap ko yung tatay ko at pinagdasal nga niya. 'Di ba? Tapos ipapakalat ng abogado niya, hindi nakakakilala. Hindi na makakaalala, hindi na daw mamumukhaan yung mga anak niya. Pero samantalang si Sara kaharap sa mga vlogger, ito ang sabi ng tatay ko. Ito yung ganito at nagpapasalamat ang tatay ko na natapos na ang China Bridge na donation nila. So, kaya nga minsan mga kababayan, malaki talaga impluwensya ni Digong, mga kababayan. Sa totoo lang. No? Kaya, dapat talaga na hindi pauwiin yan. Kasi kapag pinauwi nyo yan, mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Talagang masisira at masisira ang Pilipinas. Wawasak at wawasak ang Pilipinas, mawala ng dignidad yung bawat pamilyang Pilipino, mawala ng dignidad yung mga taong politiko, nakadikit niya. Si Digong kasi mga kababayan, parang cancer yan eh. Alam niyo yung cancer? Kailangan kasi sa cancer nililiser yan, sinusunog. Kasi kapag hindi mo sunugin, hanggat nandoon yung puno, after 3 days niyan, yung ugat papasok ulit yan. Virus eh, cancer eh. Ganun yan. Kaya ano bang dapat gawin para mawala ang cancer? Di ba merong radiation na panglaban yan?
May therapy na tawag dyan, pinapatay. Pinapatay ang virus. Pinapatay yung cells. Pinapatay yung ugat, no? Mga kababayan, para mawala. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, hanggat si Digong nandyan, isang go signal lang yan. 'Di ba? Kawawa ang mga biktima, kawawa yung mga nagpakulong. Huwag kayong maniwala mga kababayan na hindi na kaya ni Digong pumatay. Hindi na kaya ni Digong manlaban kasi matanda na yan. Hindi nga niya kaya. Kasi isipin nyo mga kababayan, hindi nga ni Digong kaya ang pumatay. Pero kung meron siyang utusan, may mamamatay. Totoo yan, tignan nyo. Dati nung presidente siya, do you think si Digong ba ang namaril? Si Digong ba ang may gawa doon sa nambaril doon sa mga adik? Si Digong ba ang may gawa doon sa planting-planting ng mga ebidensyang baril di umano na ang gamit ng adik na kamay kanan naging kaliwete? Hindi si Digong, sa mga inutos niya. Sa totoo lang mga kababayan, malakas talagang impluwensya ni Digong. Isang utos lang yan, lahat. Tingnan mo si General Torre nga, biruin mo, sabi nga ni General Torre, ako nagsabi sa inyo, hihilain ko yan. Wala kayong magagawa, hihilain ko talaga yan. Kasi ang tapang ni Digong, sabi nga ni Digong, sino mas mataas dito, kausapin ko, sino mas mataas sa'yo. Alam naman niya na si General Torre ang mataas kasi siya rank 2-star, si IDG yun. Malamang si General Torre talaga ang huhuli. Bakit kailangan pa niya, di ba? Wala siyang respeto sa mga tao. Kaya sa totoo lang mga kababayan, huwag na po tayong magtaka. No? Huwag na po tayong magtaka kung bakit ganyan ang mga DDS. Kasi same feathers flocks together yan eh. Kung ano yung bunga, kung ano yung puno, siya talaga ang bunga. Biruin mo andyan na. May waran ka na. Nandyan na yung otoridad na manghuli sa'yo. Maghahanap ka pa ng mas malakas, mas mataas. Para saan? Para daanin mo sa magandang usapan, daanin mo sa magandang patamisan ng mga binibigkas ng mga alituntunin, at idaan mo sa mga matatamis mong talinghaga para hindi ka maaresto, hindi ka ikulong. My God, walang ganun. Kaya sabi ni General Torre, pinagbantaan daw siyang asuntuhin siya ng mga anak ni Digong pag-retired. Kita mo gaano kasama si Digong talaga, no? Mga kababayan. Ayan, idol, ang biyanan kong 96 na ang lakas pa ng memorya, si Digong pa na 80 pa lang. Naku, Sir Henry Nunez, malakas talaga yan. Kunwari lang nga, pahina-hina, kasi madrama yan. Sabi ko nga, hindi ko rin sure kung si Uji Diaz yata ang trainer ni Digong, Mga yan, mga sinungaling yan, huwag kayo maniwala, mga kababayan yan, si Digong. Kunwari lang yan, walang stress. Nako, con artist yan. Huwag kayo maniwala dyan. Huwag kayo maniwala. Alam nyo, ang masamang damo, matagal mamatay. Hindi pa yan agad patayin ng Panginoon. Ako nga, araw-araw ko pinagdasal niya na sana bigyan siya ng 10,000 years old. Diba, na buhay. Yung parang isampay na lang siya at maranasan niya kung gaano katanda. Diba? Huwag kayo maniwala mga kababayan. Matagal pang mamatay yan. Nagluluk-luk pa nga eh. Diyos ko, ang mga taong manyak, yung mga malilibog, matagal mamatay. Totoo yan. Tignan mo si Chavit, hanggang ngayon buhay pa rin, nagkalabo-labo na yung paningin. Nagkakirat-kirat na, buhay pa rin. Kita nyo? Magaling magdrama si Digong. Kaya nga ngayon sabi ni General Torre, kawawa pala si General Torre, inabusan ng kampo ni Duterte. Minura ni Kitty, tapos kinabig ni Hanilit ng malakas, bumangga sa pader, tapos pinagbantaan pa ni Digong na asuntuhin daw, asuntuhin daw ang kanyang mga anak kapag tumanda si General Torre at magretiro. Naku, sabi ko sa inyo mga kababayan. Ayan, pahirapan pa yan, Ken. Sabi ni Ma'am Silpa Glory, sinungaling basta pamilyang Dutahe. Prosecutor yung ama, yung anak abugaga. Sabi ni Ma'am Linsudo.